Okay po mga kapatid, siguro ay pwede tayo mag-start. Okay, hello po mga kapatid. Good afternoon sa lahat. Yan, salamat sa Diyos sa mabuting pagkakataon at nakita-kita tayo. Yan, kaway po sa mga nasa Zoom. Heart reaction. Yan, gising pa ba? Ayan. Okay, salamat sa Diyos. Alright, so before we start, gaya ng assignment. Naalala mo yung assignment? Anong assignment? Very good. So, ang assignment natin, pipili ng isang district na magpe-present ng action song. Ngayon, baka may gusto mag-volunteer. Magtaas na ng kamay. Wala. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Okay. Don't worry. Nag-prepare ako dito ng... Ayaw nyo kasi so, i-volunteer ko na lang kayo. So, lahat ng mga nandito na Distrito Division, andito. Kaya yung taga-Japan at yung taga-North 2, kayo na mag-isa. Sige, tingnan natin. Sis Asha, halika po muna rito. Baka sasabihin nila, ikaw ang bumunot. Sanat NCR Central. Hindi, sige. Close your eyes. Close your eyes, sis. Okay, ako bubukas. Huwag ka muna umalis para katunayang, halika dito, sis. Tingnan mo. Ay, hindi ko ito Sige, pakibasa. Japan. Magkakapi na si Sis Charisse. Sorry, Sis Charisse, walang Siya ang bumunot, hindi ako. Okay, ready si Sis Charisse. Siyempre. Okay, tawagin natin si Sis Charisse. Hihigop na si Sis Charisse ng kape. Okay, so anong feeling? Hindi ko na po pala kailangan magkape. Ako ay, baka mag-palpitate ako. Okay, palapakan natin si Sis Charisse from AOD Japan. Nasa yung mga taga-Japan nating mga kapatid sa Zoom. Cheer naman dyan. Natutulungan po ba nila ako? Wala. Wala. Okay, nasa yung mga kapatid natin from Japan. Wala, ayun. Oo, sige. Nakaswerte kayong mga kapatid. Okay, sige. Ready tayo? Opo. Action activity, okay lang po mga kapatid. Opo. Para po tayo ay mawala ang antok. Kaya hindi ko na po pala kailangan magkape. Sige po, everyone stand up po tayo mga kapatid. Okay, pati yung nasa Suma, kasali kayo. Okay po. So, ito pong ating activity is do as I say, not as I do. Ay, not as I do, tama. So, kung ano po yung sasabihin ko, yun po yung susundin ninyo. So, ano lang naman po ito? Itatouch nyo lang po yung body parts po ninyo. So, kapag sinabi ko po mata, ang itatouch nyo po ay mata. Ayan. Kung sinabi ko po ay ilong, ang itatouch nyo po ay ilong. Opo. Pero syempre, para challenging ang ating buhay, ang gagawin ko po is, iba yung sasabihin ko sa hahawakan ko pong body part. Okay po? So, pwede po ba tayong mag-practice po? Madali lang po ito mga kapatid. Body parts lang po ito. Okay. Sige po. Okay. Start po tayo. Touch your head. Wow. Next po, touch your nose. Practice lang. Okay. Isa pa po. Touch your feet. Uy, so very good po. Ayan. So, okay na po? Ready na po tayo? Okay. Okay? Sige po. Ready? Mabagal lang po ito. So, gawin po natin level 1, 2, and 3. So, habang tumataas po yung level, mas mabilis. Okay po? Level 1. Touch your eyes. Wow. Touch your nose. Very good po. Touch your ears.
Opo, very good po si brother. Dalawa po kasi ears with S. Ayun. And touch your head. Wow! Gising po sila. Kaya nakasunod po ang ating mga kapatid. Easy lang po, di ba? Easy lang. Okay, gawin po natin. Medyo active. Gawin po natin. Level 2, mas mabilis po. Ready po? Ready po? Yung mga nasa Zoom din po para mas masaya tayo lahat. Ayan. Sige po. Ready? Touch your nose. Eyes. Uy, tama ako. Ears. Head. Tama din ako. Touch your shoulder. Feet. Very good. Okay po. Pinakamabilis, level 3. Ready na po kayo mga kapatid? Okay. Touch your stomach. Mga gutom na, alam na yung stomach. Okay. Touch your knees. Touch your head. Touch your nose. Touch your mouth. Touch your chin. Nasa po yung chin? Nasa po yung chin? Chin. Okay. Tama po. Touch your chin, hindi po cheek. Ayan. Touch your head. 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 Ears. Nose. 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 Feet. Oh! Okay po. Very good po mga kapatid. Ayan, sana po nagising po kayo. Salamat po sa Diyos. Naswertehan ko po, ang pinakauna ay Japan. Salamat po sa Diyos mga kapatid. Salamat sa Diyos, Sis Sharice. Salamat sa Diyos. Okay, dahil dyan, okay, bigyan natin si Sis Sharice ng Share the Love, Pag-ibig. Okay, ready? Go! Share the love, share the love. Ay, star pala yan. Dapat pala ganito, Pag-ibig. Okay, salamat. Napakadali tayo, Sis Sharice. Naswertehan, nag-iisa. So, nakasave na yung mga taga-AOD. Pero tatawagin pa rin ulit namin kayo sa susunod, Lolobi na Diyos. Alright? So, nagising ba ang lahat? Ayan. Sikat yan sa mga preschool na gustong-gusto. Kasi alam ko sa sister is teacher, di ba? Oo. Sa mga maliit, gustong-gusto yan. Tapos natawa sila. Yan, nakakatuwa naman. Okay, anyway, so, kamusta na po mga kapatid? Alright. So, ready na po ba? Pag sinabi ko pong kaya pa, ang sasabihin nyo ay 1, 2, 3, 1, 2, 3, awat tulong. Okay, awat tulong. Okay, ready? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kaya po ba mga kapatid? Yan. So every time during the class, kapag sinabi kong kaya pa, dapat lahat ay sasagot nun. Pag hindi sumagot, ano ibig sabihin nun? Hindi na kaya. Hindi na kaya, tulog na. Alright, sige po mga kapatid. So, let's begin po. So, nung nakaraan, ano po yung lesson natin? Naalala niyo pa ba? O, bigla ko na notebook. Teka, ano nga yun? Ilang Sunday na walang early childhood na class. Anyone? Nasa kamay. Sis Victoria, nakatingin kayo sa akin. Parang gusto mong magsalita. Okay, ano po yung lesson natin nakaraan? Regarding po sa development, age-appropriate. DAP po. Very good. Sabihin natin, mahusay, Sis Victoria. Okay, so ang lesson natin ay tungkol sa developmental, age-appropriate, or tinatawag na DAP. So, ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Ano ba yung DAP? DAP, love ko to. Ano yun? Brad Kenneth. Ito, hindi ko makakalimutan si Brad Kenneth. Kasi sabi niya, di ba narinig yun, mga kapatid? Babawi siya. Hanggang ngayon, lagi ko naaalala yun. Oh. Sige, Brad Kenneth. Ano ba yung DAP? Opo, pwede po open nose. Opo, ayon po dito sa nasusulat. Opo, ayon po dito sa developmentally age appropriate or DAP.
The developmentally appropriate practice requires both meeting children where they are, which means that teachers must get to know them well, and enabling them to reach goals that are both challenging and achievable. Okay, so ano po ibig sabihin nun? English po eh. In a simple, ano po, na expedition, ano po pagkakagets ni po doon? Ano po, yung may mga practices po na ano, yung pag... Ayun lang po yung naano ko sis eh. That which means get to know them. Pwede po ano naman, pass, call a friend. Hindi, ano pagkakaintindi mo dyan, Brad? O po, ano, level. From developmental age appropriate. Ano pa ang pagkakakuha po natin doon? Age appropriate. Age appropriate. Wala po eh. Wala na akong makuha po eh. Call a friend na po, call a friend. Hindi na po ako magpa-promise. Kayo po, kayo na lang po pumili. Baka sisihin po ako nung mga... Ang friend ko po dito, mga taga Bulacan eh. Sige, tawagin niyo, Brad. Yung... Dito na, sa malapit eh. Tulungan nyo naman ako, call a friend nga eh. Pambira. Doon na lang po kaya sa girls. Ayaw yata ng mga boys eh. Awa. Ito po kay sis Geraldine po. Hindi ko po namin kilala. So, yun po sa binasa niya po, meeting children where they are. So, parang sa napag-usapan po last meeting po, is kung paano po natin mas lalong makikilala yung children, yung yung behavior nila, kung paano sila mag-act, paano natin sila mas lalong natin silang makikilalanin. Ayun ang ginawa. Hindi ako sure titiyan mo dyan. Okay, salamat sa Diyos, Sis Geraldine and Brad Kenneth. Okay, meron pa po ba? Meron pa? Naku, kung magpapa-surprise quiz pala ako, wala palang papasa dito. Sis Maria Christine. Kayo po. Ano po naalala niyo po sa lesson? Doon po sa developmental age appropriate, yung po magde-design tayo ng mga practices and processes na appropriate dun sa age and developmental status ng mga bata para we can achieve the optimal learning capacity po ng bata. Okay, ayan. Very well said. Sis Maria Christine, salamat sa Diyos. So, pag sinabing developmental age appropriate, yun yung mga strategies na lapat sa kanyang age. Age appropriate. Lapat sa kanyang edad. Kaya very important na kilalanin natin ang mga Parang ngayon, di ba mga kapatid, may mga KNP tayo. Hindi naman may mga regular tayong mga manggagawa. Wala silang trabaho na employment para sila ay magkaroon ng sustenance o income pang-suporta sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Tinutulungan sila ng iglesia. Bakit? Dahil sa kanilang ginagawa, ang buhay nila, dito na nakaalaan. Hindi naman sila po pwedeng papasukin mo pa sa trabaho. Lalo na mga KNP natin, pag employin mo yung mga yan, wala nang mag-KNP, walang mag-aasikaso sa dapat asikasuhin. Naiintindihan niyo mga kapatid? So, meron naman na talagang ang iglesia ang nagbibigay sa kanila ng allowance. MCGI, walang iba.